Wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. So kung mag-issue man ng warrant yung ICC, dapat hindi na mag-cooperate po yung gobyerno natin. Bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan, sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Total, Maraming salamat, sir. nandito naman tayo sa government facility. Yes. So, escape is not a problem. Impossible dream. Thank you, sir. Meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Former President Rodrigo Roa Duterte. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Mga kabayan, nagulantang ang buong bansa, maging ang buong mundo, sa isang makasaysayang pangyayari kahapon, March 11, 2025, kung saan ay inaresto ng mga otoridad ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Ito ay sa kabila ng inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Nabalot ng emosyon ang sambayan ng Pilipino dahil sa pangyayaring ito, partikular ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ayon kay Senator Bongo na kilalang aide at bodyguard ni APRRD, ikinalulungkot niya ang pangyayari dahil ginawa lang ni Duterte ang lahat para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat Pilipino. This is the saddest day in Philippine history. Nasasaktan ako, nalulungkot po ako. Sa isang tatay natin, si Tatay Digong, na ginawa niya ang kanyang trabaho para sa Pilipino, para sa mga anak natin. Ayon naman sa abogado ng mga Duterte na si Attorney Israelito Torion, ikinagulat nila ang ginawang pag-aresto ng mga otoridad kahapon dahil wala na tayo at hindi na tayo membro ng ICC, kaya wala ng jurisdiksyon ang ICC sa bansa. Maliban dyan, nauna nang sinabi ni PBBM at DOJ Secretary Boying Rimulya na hindi nila papayagang makapasok ang ICC sa bansa para arestuhin ang dating Pangulo. Pero nabulaga ang buong mundo sa pangyayari kahapon. Wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. So kung mag-issue man ng warrant yung ICC, dapat hindi na mag-cooperate po yung gobyerno natin. Kahapon matapos arestuhin si PRRD, kinwestiyon niya si PNP Chief Nicolas Torre III sa ginawang pag-aresto ng PNP sa kanya. Ipinagtataka ni Duterte kung bakit pinayagan ng gobyerno ni PBBM ang pag-aresto sa kanya, gayong matagal na tayong hindi miyembro nito. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan, sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Total, Maraming salamat, sir. nandito naman tayo sa government facility. Yes. So, escape is not a problem. Impossible dream. Thank you, sir. Alam mo man, nabasa mo man siguro, withdraw na tayo. So, bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Samantala, naglabas naman ng pahayag si BP Sara Duterte kaugnay sa pagkakaaresto ng kanyang tatay. Ayon kay BP Sara, susunod siya sa Hague, Netherlands, kung saan dinala ang kanyang ama para kausapin ang mga otorite doon, maging ang kanilang mga abogado kung ano ang mga susunod nilang hakbang. Meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Kagabi ay naglabas ng pahayag ang palasyo kung saan ay kinumpirma mismo ni PBBM na inilipad na patungong Netherlands ang dating Pangulo para harapin ang mga kaso na ibinabato sa kanya, partikular ang di umano ay madugong giyera kontra droga na inulunsad ng dating Pangulong Duterte sa kanyang administrasyon. The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace.
The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Samantala, naglabas naman ng update ang anak ni Duterte na si Kitty mula sa kanyang Instagram kung saan ay ipinakita niya ang sitwasyon ng kanyang ama. Ano kaya ang nangyari kay dating Pangulong Duterte matapos ibiyahe papuntang Netherlands? Yan ang ating aalamin sa balitang ito. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bahagi ng obligasyon ng Pilipinas sa Interpol ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press conference na isinagawa kagabi, sinabi ng Pangulo na natanggap niya ang kopya ng arrest warrant mula kay Interior Secretary John Vic Remulla at isinagawa ito alinsunod sa legal na proseso. Tiniyak din niya na sang-ayon sa batas at walang paglabag sa soberenya ng bansa sa nasabing hakbang. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. Ayon kay ICC spokesperson Fadi Abdulha, magsasagawa ng initial appearance hearing kapag nasa kustodiya na ng ICC si Duterte. Kagabi kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lumipad na patungong The Hague ang eroplanong lulan ang dating Pangulo upang humarap sa mga kaso laban sa kanya. The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Okay, well, I'm sure sasabihin nila yan. But this case started in 2017 when we were still members of the ICC, and it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part, because it was initiated before I even came into the picture. So that would seem. But once again, we have to recognize that, you know, of course, it's natural for people to put lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin yung ICC, yung Interpol. Wala tayong, hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga madadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. Ibinahagi naman ni Veronica Kitty Duterte sa kanyang social media account ang sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos umano itong arestuhin ng walang ipinakitang warrant.
Hinawag ni Kitty na illegal detention ang pagdala sa dating Pangulo sa Villamor Air Base at iginiit na patuloy umanong ipinagkakait ng mga otoridad ang kinakailangang medikal na atensyon para rito. Sa isang video, makikita si Duterte na nagtatanong kung ano ang legal na basihan ng kanyang pagkakaaresto. Ipinakita rin ni Kitty ang larawan ng kanyang ama na mahina na at may suot na oxygen masks habang patuloy na humiling ng pagpapagamot. Tugnawan sa Korte Suprema ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Senator Ronald Bato de la Rosa upang hilingin na ideklarang labag sa konstitusyon ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Naghain sila ng petition for certiorari at prohibition kasama ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng arrest warrant. Ayon kay Attorney Israelito Torion, hindi na dapat makipagtulungan ang gobyerno sa ICC dahil wala na ito sa kanilang jurisdiksyon. Isa na sa ilalim na sa special raffle ang kaso at itinakda sa isang member in charge na maestrado para sa posibleng aksyon ng court and bank. Wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. So kung mag-issue man ng warrant yung ICC, dapat hindi na mag-cooperate po yung gobyerno natin. Sabihin lang drama. Sabihin mo, sabihin mo totoo, hindi alam nila yung matanda ka na kailangan mong bisina. Sabihin mo sa inyo, sabihin mo sa nagdadala ng kaso dito. Sir, wagan mo sila, sabihin mo. Ano ba to? May baryan kasi. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan, sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Total, Maraming salamat, sir. nandito naman tayo sa government facility. Yes. So, escape is not a problem. Impossible dream. Thank you, sir. Okay lang mga parado. Ang akin lang, I might not have the chance anymore to lecture on you the serious implications nito. Yes, sir. We have withdrawn and then you allowed it to be brought to a body of which we are no longer a member. Kaya sabihin mo din sa prosecutor, sabi ni Mayor, kindly ponder on this seriously. Maraming, sir. Alam mo man, nabasa mo man siguro, withdraw na tayo. Maraming, sir. So, bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Kung balang araw, per chance, kung isa sa inyo magkakaroon ng kaso, at joking ko yung mga politika to, ay, alam mo naman politika ito. Sabihin ko siguro, doon hatakin mo yan doon sa maligayahan kayo niyan. I'm reminding you, not because I want to, I'm not berating you actually. I'm giving you a lecture na ponder on it seriously because magkakaroon ito ng implication. Una-una, I don't know about, but my family, lalo na si Vice President, ikaw bukas ma-presidente yan. Was-was na yung lahat ito. Or on a longer term, kung tatakbo yan, mananalo yan. Dahil nga sa ginawa ninyo tuloy, ano.
Hindi kasi ako ang nakiusap. Kung ako ang kausap mo kanina sabihin ko sa iyo kutsi mo, dali mo dyan, sasakay ako. Yes, thank you, sir. And then, sir, may bus tayo, sir, sa labas. Kasama, sir, ang family mo, sir. Hindi, Four of you. hindi ko na, iiwan ko na. You can have a Hindi. choice of 3 other companions, sir. Please. Wala, abogado siguro. Yes, sir. Wala man kayong wala. What's the worst that, kasi ito rin, what's the worst that they can, malayo masyado yung Hague. Doon ka nga dalahin eh. Hindi nga papayag ang Supreme Court dyan. May mga abogado. They're actually breaking you to the Hague. Yun ang sinabi niya. Susundan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa the Netherlands upang makipagpulong sa mga abogado kaugnay ng kanilang mga susunod na hakbang. Ayon kay VP Duterte, kailangan niyang personal na talakayin sa mga abogado kung ano ang kanilang mga dapat gawin. Bariin ding tinuligsa ni VP Sara ang anyay, maling pag-aresto sa kanyang ama. Iginiit din niya na dapat ay dinala muna ito sa local court alinsunod sa patakaran ng International Criminal Court. Pinayuhan din niya si dating Pangulong Duterte na huwag tumanggap ng pagkain o tubig mula sa kahit kanino para sa kanyang kaligtasan. Meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Hindi napigilan ni Senator Bongo na maging emosyonal matapos lumipad ang eroplanong lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague, Netherlands. Ayon kay Go, masakit para sa kanya ang nangyari sa dating Pangulo na itinuturing niyang mentor at parang tunay na ama. Sa kabila ng pangyayari, tiniyak ni Go na mananatili siyang tapat sa kanyang pagsiservisyo sa mga Pilipino. This is the saddest day in Philippine history. Nasasaktan ako, nalulungkot po ako. Sa isang tatay natin, si Tatay Digong, na ginawa niya ang kanyang trabaho para sa Pilipino, para sa mga anak natin. Attorney, anyway, una, reaction po ninyo bilang kay ICC Assistant to Counsel nung nakumpirma na meron ng warrant of arrest mula sa ICC laban sa dating Pangulo? Sa wakas, matagal namin inaabangan to. Sabi nga namin, simulat sa poll pa lang, sa amin, sa punto namin at sa complaint mismo namin, sinukuy na namin si Duterte bilang most responsible for crimes against humanity. Kaya as soon as kakafile namin, nangihingi na kami ng warrant of arrest Dahil paraan din yung warrant of arrest na patigilin yung patayan. Noong 2018, sabi namin, ano ba ang paraan para patigilin to? Kaya noong 2018, pagkakataon sana yung complaint sa harap ng ICC na patigilin yung patayan. Unfortunately, ngayon lang na issue, pero ang punto na nito, after ng warrant of arrest at ng aresto mismo, tuloy kami sa trial. Opo, siguro ang tanong din ng ilan ay bakit ang dating Pangulong Duterte lang ang ipinaaresto? Hindi hubat meron pang ibang mga inirereklamo sa ICC? Step by step, yan. At yung bagaman kami, in-identify namin kung sino ang most responsible, Opo. Sa ICC hindi pala yan doon sa itsura ng statute. Hindi siya grammatically correct. Or, I guess, pwedeng ibang perception. Ang most responsible, hindi lang iisa. At depende yan sa paghalukay ng impormasyon kung meron talagang iba pang pwede. Kaya, yung isang pumapalag-palag dyan, at siguro ngayon, kinakabahan na rin, Senator Bato de la Rosa na nagsampa ng kaso, di ba, yung kasama siya sa petisyon, ay malamang kinakabahan na isa siya sa 3 pangalan na naisulat sa or nandoon sa mga dokumento ng ICC. Bato de la Rosa at Oscar Albayalde, ang 2 iba pang pangalan na on record ng ICC. Tapos may dagdag pa kasing 3 pangalan na unofficial. Pero I would say probably maisasangkot doon na rin
Opo, Attorney, sige, puntahan po natin kung maipaliwanag lang natin sa mga taga-subaybay po natin yung proseso po na pagdaraanan ng dating Pangulo from the time na siya inaresto at dinala sa Villamor Air Base. What's next? Okay. So, ito na, yung, parang nilipad na. Tama ba? Teka lang ha, wala kasi akong monitor din ng nakikitang aeroplano pa eh. Pero yun nga din ang kinukumpirma namin eh. Dahil ang sabi ho dun sa mga initial reports, may Learjet na nandyan sa Villamor Air Base at ang biyahe ng Learjet ay padahig. At parang may nagrereklamong anak na she has been forcibly taken, etc., pinaboard na. Kung ano man, yung paglipat ng kustodiya ni Duterte sa bansa na member state ng ICC ay mag-entail siya ng proseso bago siya tanggapin ng mismong korte or yung mismong kulungan. May particular lang na parang verification. Dadalhin sa harap ng isang korte na ang sasabihin ay legal ang aming pagkakaaresto, ito ang mga proseso, ito ang mga nangyari. At pagkatapos noon ay saka palang ma-endorso sa detention facility. Opo. Depende yan sa character ng ng pagtra-transfer ng kustodiya. Kasi parang may hinaharap ngayon na ang term ay extradition. Iba ang proseso ng extradition sa proseso ng Rome Statute. Kaya interesting kung ano ba talaga ang basehan ng Philippine government para ilipat siya ng kustodiya or ilipat na. Kung extradition, ito ay official request ng isang bansa na kapartner ng Pilipinas na isurrender ang isang tao sa police o technically sa gobyerno ng isang bansa na bahala na, parang ganon. Pero attorney, yan binigay ko na sa'yo. Pero attorney, kung halimbawa nga po ay regardless kung extradition man ang pinag-uusapan or yung pag-comply ng mga otoridad dun sa warrant of arrest, ibig sabihin, ang common denominator ay kinakailangang ibigay yung ipinaaresto doon sa nagre-request na partido, which is the Netherlands. Kailangan maayos yung turnover, kumbaga. Hindi pwedeng, kayo na bahala dyan. Ang turnover ay malinaw dapat yung authorities na kung sino ang may hawak sa kanya. At dapat walang karapatan niya na nalalabag.